Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now 8,398 subscribers. Konti na lang guys. Mag-aano na tayo, no? To be exact, 8,399 subscribers. Thank you so much. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers milestones. Thank you so much. This is not impossible because of your help. I'm very grateful. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo. Mag-iingat po tayo lagi. Okay? Sige, ang pag-usapan po natin today ay si Yorme Isko Moreno, no? Tayo ay nagpupugay, no? Na dapat talagang magpugay o talagang sumaludo o kaya dapat bilib tayo kay Yorme Isko Moreno ng Maynila, no? Matatandaan natin si Isko Moreno ay tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas ng 2022 kung hindi lang dahil kay Bongbong Marcos, no, at Sara Duterte ay ito ang binoto rin natin, no? Kaya lang nanawagan tayo noong 2022 na magstay na lang siya sa Maynila, ayusin niya ang Maynila at 2028 tumakbo siya, no? Pero anyhow, tapos na po 'yan. Ang gusto po natin ay ayusin niya ang Maynila na tingin naman natin ay magagawa niya at sa 2034 doon siya tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Okay? So nagpupugay po tayo, no? Talagang alam mo recently, no, dahil po nagse-celebrate ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, no, talagang binati ni dating Yorme, no, Isko Moreno ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Grabe, no, 110 years na pala ang religious group na ito, no, last July 27, no. So sa ating mga ayon kay Isko Moreno, Yorme Isko Moreno, sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo, isang maligayang pagbati sa inyong pagdiriwang ng ika-110 years old, no, anniversary. Naway patuloy kayong pagpalain at gabayan sa inyong pananampalataya at mga adhikain. So definitely baka isa ito sa mga sumuporta sa kanya dahil nakikita naman ng Iglesia na Cristo ang kadugyutan ng Maynila sa pamumuno ni Mayora Hani Lacuna. Okay. Pero syempre, sabi ko nga, magkaiba po ang priorities nila, pero sa tingin natin, dapat talaga, yun talaga ang naging prioritization. Pwede naman pagsabay-sabayin niya mga yan, no? Nakisa rin siya sa pagdiriwang ng World Day for Grandparents kumakailan lang, 'di ba? Matatandaan natin ang mga programa ni Yorme Isko Moreno nung mga panahon na naging mayor siya ng Maynila ay sumisentro rin talaga sa mga lolo, lola, mga PWD, mga estudyante, mga nanay, tatay dyan, no? Ang mga mahihirap dyan sa Maynila, no? Nagkaroon nga pa nga ng condominium, di ba? Para sa mga lola at lolo ko, binabati ko po kayo ng World Day for Grandparents and the Elderly, no? Na-miss ko po kayo, mag-iingat kayo palagi at mahal na mahal ko po kayo. Ibig sabihin nung nami-miss ay talagang babalik na siya bilang mayor ng Maynila. Pero syempre, alam naman po natin, hindi po automatic yun na babalik. Kailangang botohan nyo din siya, kailangang suportahan nyo din siya pagdating ng 2025. No? Kumakailan lang naman, binisita rin ni Isko Moreno ang Baseco Evacuation Center para mag-abot ng konting tulong sa maliliit niyang kaparaanan bilang pribadong mamamayan. Syempre, pribadong mamamayan na yan, pero may mga pera pa din naman yan. No, tapos si Isko Moreno ay talaga namang pong talagang gusto talagang magsilbi sa bayan, no? Makikita po natin yan sa 2025. Anya, walang magmamalasakit sa kapwa Batang Maynila kundi sila ring kapwa Batang Maynila. May nagsabi nga po, no, may nagkomento din po na yung pinagawang fountain ni Isko Moreno diyan sa Tondo, no? Yung fountain diyan sa Moriones ay talagang nilulumot na daw, no? Syempre pinatayo, dapat i-maintain ng City Hall, no? Kahit sino pa. Ayun pong mahirap di ba? Ito ay magandang pagpapakita ng Moreno ng malasakit at serbisyo sa mga tagalungsod kahit na nasa pribadong sektor na siya, no? Pero
alam niyo naman, sooner or later, ito ay magiging mayor din. Ating suportahan, kahit hindi po mga taga Maynila. Din kaya, yung sinasabi ko nga po, ang Maynila ay sentro ng Pilipinas. Ito ay, dyan nga po nagsisimula yung kilometer zero, di ba? Dito po ang Kapitolyo ng Pilipinas, capital po. Dapat nga pangalagaan ito ng national government, no? Pero anyhow, dapat meron tayong isang leader na matikas at talaga namang mga ideas niya ay kakaiba at nalilinis niya at napapaganda niya ang Pilipinas at talagang namamangha ang bawat syudad dito, no? Alam niyo, simple-simple lang naman no. Ito yung kapis na lang, 'di ba? Bakit hindi ngayon parang ayaw ituloy o dagdagan ni Mayora Hani Lacuna ito dahil alam ng tao na proyekto, idea, no? Idea ito ni Isko Moreno, no? Bakit? 'Di ba? Ang pangit nung water fountain diyan sa Maynila, 'di ba? Nako, lagi napupunta po tayo diyan ay binabaha lagi, no? Tapos madudumi. Nako, 'di ba? Dapat much of more prevention. Kumbaga, kung bahain man, di mag-suicide, no? Mabilis humupa yung baha, 'di ba? Kilala si Mayor Isko sa kanyang dedikasyon sa pagsulong ng kapakanan ng mga batang Maynila, lalo na sa panahon ng mga krisis, 'di ba? Ayun, siya ang nauuna, hindi siya yung nahuhuli. Ako, yung sumusulong-sulong na yan, ginagawa na ni Isko Moreno yan, no? Sa kanyang pamumuno, marami ang nakinabang sa mga proyekto at programa na naglalayong pagandahin ang buhay ng bawat Manileño noong kanyang liderato, no? Ganyan naman po dapat ang isang leader, no? Dapat talaga kahit kunwari principal ka, dean ka o presidente ka, ang gusto mo o mayor ka, ang gusto mo talaga yung mga kasama mo sa bahay o kasama mo sa ay talagang umasenso din naman. Hindi lang yung kapararakan o ikaw lang ang di ba? Ganun naman talaga. So kilala si Mayor diyan, no? Sa kanyang pamumuno, marami ang nakinabang sa mga proyekto at programa na naglalayong pagandahin ang buhay ng bawat Manileño noong kanyang liderato. Ito nga kahit hindi Manileño nakikinabang nung panahon ni Yorme Isko Moreno, no? Much more of yung mga Manileño talaga, no? Sa gitna ng mga hamon, patuloy na naging aktibo si Isko Moreno sa pagtulong sa mga nangangailangan kahit hindi natin nakikita. Na tatandaan ko pa nga talagang kahit madaling araw, we hours in the morning, lunch break, nilalakad po ni Isko Moreno ang mga bagay-bagay. Hindi siya nagkakape siya, nag-stay siya, nakikita niya ang kapaligiran, nakikita niya much, hindi siya nag-umaasa sa mga advisors, no? Okay, mula sa relief efforts hanggang sa pagsasaayos sa evacuation centers, pinatunayan niyang hands-on therefore nagmamalasakit talaga siya sa kanyang mga kababayan, no? Sa mga pagkakataong ito, hindi natin maipagkakailang kanyang pusong makatao at malasakit na hindi matawaran, no? Ngayon, bilang pribadong mamamayan, ipinagpapatuloy ni Isko Moreno ang kanyang adhikain sa pagtulong kahit wala na siya sa posisyon. Hindi niya nakakalimutan ang mga kababayan na nangangailangan ng tulong at suporta. So, ang kanyang gawa ay isang inspirasyon, no? Hindi lang po sa mga taga Maynila, kundi sa ibang lugar dahil nagiging matulungin at responsableng miyembro ng lipunan ang bawat mamamayan. Sa mga kababayan natin naapektuhan ng Bagyong Carina, naway maging inspirasyon si Isko sa ating upang magtulungan at magmalasakit. Ano nga tawag doon? Bayanihan, no? So may awaan Diyos, talagang makakaraos din tayo sa unos na ito, pero sana hindi lang tayo umaasa sa Diyos, prevention side mayor din, no? Ang bawat maliit na tulong na ating maiabot ay malaking bagay para sa mga nangangailangan. Tama po yan, kahit nga piso yan, no? Piso, biruin mo, 100 million pesos, no? So kaya mahalaga din yung inyong panonood dito sa ating programa dahil talagang maipapaabot natin sa bawat sulok ng mundo, no? Na meron tayong isang Yorme na kailangan talaga ng lungsod ng Maynila, no? Talagang kaya tayo ay nagpupugay, mabuhay, no? Mabuhay ang batang Maynila, mabuhay kayo.
mabuhay si Yorme Isko Moreno, no? So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman, no? Pagpasensyahan niyo na po, no, yung ating background, no? Medyo malapit na po tayo lumipat at makikita niyo na po ang bagong background natin, no? Sige po. Salamat po ng marami, ha. Kung gusto niyo rin pong mag-donate dito sa ating programa, pwede po, ano po kayo. At mag-message lang po kayo paano ko kayo mako-contact, o kaya naman di kaya naman ay mag-donate po kayo diyan. Marami pong ways on how to donate on this program. Maraming salamat po, guys. God bless you all.